Ang Domeng ay lumalakas pa. Ngayong hapon, ang Typhoon Domeng ay nagpalakas mula 120 patungo sa 130 kilometro bawat oras, at ang mga gust ay umabot na sa 160 kilometro bawat oras. Ang sentral na presyon nito ay bumaba pa sa 965 pa. At ang bagyo ay nasa 650 kilometro pa lamang sa silangan Hilagaang Silangan ng Itbayat, Batanes ngayong hapon. Ang Domeng ay hindi pa tapos na lumalakas. At ang mga indirect effects nito sa ating bansa ay patuloy na nagpapalawak. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang Tropical Cyclone Bulletin numero 11 para sa Typhoon Domeng, inilabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ng hapon nitong linggo, ika-31 ng Mayo 2026. Ang bulletin na ito ay may bisa para sa broadcast hanggang sa susunod na bulletin ngayong alas 11 ng gabi. At ngayong hapon, mayroon kaming mga kritikal na bagong impormasyon na nagpapakita ng patuloy na intensification ng Typhoon Domeng at ang nagpapalawak na epekto nito sa ating bansa. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng Typhoon Domeng. Simula alas 4 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng mata ng Typhoon Domeng ay tinatantya ng Pag-asa sa 650 kilometro sa silangan Hilagaang Silangan ng Itbayat, Batanes. Nakalagay sa 22.3 degrees Hilaga, 127.9 degrees Silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin ay 130 kilometro bawat oras malapit sa sentro, na may mga gust na umabot sa 160 kilometro bawat oras. Ang sentral na presyon nito ay 965 pa, isang makabuluhang pagbaba mula sa 975 pa ngayong umaga na nagpapakita ng patuloy na intensification ng sistema. Ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot ng hanggang 500 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Ngayon, ang pinakamahalagang impormasyon para sa lahat ng Pilipino ngayong hapon. Walang wind signal na inihoist ngayong hapon. Ito ay nananatiling magandang balita para sa lahat ng Pilipino. Ang direktang landfall ay hindi inaasahan. Ang Typhoon Domeng ay inaasahang magpapatuloy sa kanyang hilagaang kanlurang kilusan ngayong hapon bago lumiko patungo sa southern Japan para sa natitirang panahon ng pagtataya. Ang bagyo ay malamang nalalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Ngunit, ang mga indirect effects ay patuloy na seryoso at nagpapalawak. Pag-usapan natin ang malakas hanggang buhawi na gusts na inaasahan sa mga darating na araw. Ngayong araw, ang pinahusay na southwest monsoon at ang periphery ng Domeng ay nagdadala ng malakas hanggang buhawi na gusts sa karamihan ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental, at Davao Oriental. Bukas, ika-1 ng Hunyo, ang mga lugar na makakaranas ng malakas hanggang buhawi na gusts ay ang Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, at Negros Occidental. At sa Martes, ika-2 ng Hunyo, ang mga lugar ay ang Batanes, Babuyan Islands, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Panay Island. Pansinin ang pagdaragdag ng Central Luzon sa listahan para Martes, nagpapakita na ang epekto ng pinahusay na habagat ay patuloy na nagpapalawak patungong Hilaga. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila at Central Luzon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Ang malakas hanggang buhawi na gusts ay inaasahan sa inyong lugar bukas at sa Martes. Tiyakin na ang lahat ng mga bagay sa labas ng inyong tahanan ay nakasecure ngayong gabi bago matulog. Umiwas sa paglabas sa labas sa panahon ng malakas na hangin bukas at sa Martes. At manatiling mapagmatsyag sa lahat ng oras. Pag-usapan natin ang kondisyon ng karagatan ngayong hapon. Ang pinakamapanganib na kondisyon ng karagatan ay nasa eastern seaboard ng Batanes, kung saan ang mga alon ay umabot hanggang 3.5 metro. Para sa seaboards ng mainland Cagayan at Isabela, northern at eastern seaboards ng Babuyan Islands, at remaining seaboard ng Batanes, ang mga alon ay umabot hanggang 3.0 metro. Ang lahat ng maliliit na sasakyang dagat, kasama ang lahat ng uri ng motorbangkas, ay pinapayuhang huwag lumabas sa dagat sa ilalim ng mga kondisyong ito.
Para sa northern at eastern seaboards ng Polillo Islands at Catanduanes, northeastern seaboard ng Aurora, at northern seaboard ng Camarines Norte, ang mga alon ay umabot hanggang 2.5 metro. Para sa remaining seaboard ng Aurora, northern seaboards ng Ilocos Norte at Camarines Sur, northern at eastern seaboards ng Northern Samar, eastern seaboards ng Sorsogon, Eastern Samar, Dinagat Islands, at Davao Oriental. Southern seaboard ng Kalayaan Islands, at western seaboard ng Southern Palawan, ang mga alon ay umabot hanggang 2.0 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mensahe ay simple at malinaw. Huwag maglayag. Ang mga kondisyon ng karagatan ngayong hapon at gabi ay mapanganib at maaaring maging mas mapanganib pa sa mga darating na oras. Para sa track at intensity outlook ng Typhoon Domeng, ang bagyo ay inaasahang magpapatuloy na lumalakas hanggang maabot nito ang peak intensity bukas, ika-1 ng Hunyo, habang ito ay nasa ibabaw ng Philippine Sea. Pagkatapos nito, ito ay dahan-dahang hihina, ngunit mananatili bilang isang typhoon sa buong panahon ng pagtataya. Ang PAGASA ay naglabas din ng Weather Advisory numero 7 para sa Southwest Monsoon ngayong hapon. Para sa pinakabagong heavy rainfall outlook para sa inyong lugar, ang lahat ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA at ng inyong lokal na pamahalaan. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa lahat ng apektadong lugar, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang bukas, ika-1 ng Hunyo, ay magiging isa sa mga pinakakritikal na araw para sa maraming komunidad sa ating bansa. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay fully activated ngayong gabi. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats sa mga darating na araw. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Typhoon Domeng ay ilalabas ngayong alas 11 ng gabi. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Typhoon Domeng ay patuloy na lumalalakas. Ang habagat ay nagpapalawak ng kanyang epekto. At ang ating bansa ay kailangang maging handa ngayong gabi. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.